Hello brothers and sisters, good morning po sa inyong lahat. Friday na naman, munggo ang ulam. Sarap yan. Gayun din, masarap ding pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Dito, si Jesus ang kasama. Atin pong sasariwain ang salita ng Diyos. Our topic today is about Daniel. Kaya't imulat ang inyong mata, bukas ang inyong tenga, pakinggan ang devotion ito. Anuman ang matutunan at malaman ay isapamuhay at ibahagi sa buong sanlibutan. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny De La Peña. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and pride. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Salamat po sa awiting napakinggan. Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, basbasan mo ang devotion ito about Daniel, o Panginoon. Kaunawa ang magbukas ng puso at isipan ng iyong mga anak na nakikinig upang sa gayon, bawat isa ay maging matatag, matibay sa kanilang pananampalataya, gaya ni Daniel, o Panginoon. Puspusin mo ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito. Dinawa ang aking sarili makita, datapwat ikaw
na nagliliwanag sa aking buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating teksto po mula sa Daniel 10 verse 1 to 9, ang pangitain ni Daniel sa pangpang ng ilog Tigris. Na ikatlong taon ng paghahari ni Ciro ng Persia, isang pahayag ang dumating kay Daniel, tinawag ding Belteshazzar. Ang pahayag na yon ay totoo, ngunit mahirap unawain. Ngunit nauunawaan din ito ni Daniel sa pamamagitan ng pangitain. Noong akong si Daniel ay 3 linggo nang nagluluksa, 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, nito bikim man lamang ng karne o alak. Ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Noong ika-24 na araw ng unang buwan, habang nakatayo ako sa pangpang ng malaking ilog Tigris. Tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang taupas at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa at kamay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig parang ingay ng napakaraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako'y namutla. Nagsalita ang lalaking iyon nang marinig ko ang kanyang tinig. Walang malay akong napasubasog sa lupa. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na salita. Sa tekstong ito pa lang ay maliwanag na literal na si Daniel ay torchbearer ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa kanyang pangitain ay nagpakita sa kanyang isang lalaki. Sa verse 6 na sinasabi, ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat, nagliliyab na parang sulo. Ang kanyang mga mata at ang kanyang paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Ito naman ang buhay ni Daniel na kalugod-lugod sa Diyos. Pinanganak sa Jerusalem si Daniel, siya ay isa sa mga exiled na kinuha mula sa lungsod nang mahulog ito sa pwersa ni Nebuchadnezzar. Ang Jerusalem noong mga 605 BC. Siya ay binatilyo pa lamang nang dumating sa Babylon. At bilang anak ng marangal na mga magulang, ay sinanay siya sa korte at nagturo sa korte ng hari at nagturo ng wika at kaugalian ng kaharian. Doon siya at ang kanyang mga kaibigang Hebreo o Hudyo ay nakipagsapalaran sa galit ng hari sa mamagitan ng pagtanggi sa kanyang masaganang pagkain at paghiling ng simpleng pagkain na sinabi ng Diyos na kanilang kakainin. Nang sila ay naging malusog at mas malusog pa kaysa mga nakapaligid sa kanila, sila ay pinahintulutang magpatuloy sa kanilang piniling diet o pagkain. Mula sa simula, nagpakita si Daniel ng mahusay na paggampan sa kanyang tungkulin. Siya ay matalino, masipag, at nakahanap ng pabor sa hari at ginawang isa sa mga tagapayo ng hari.
Ngunit hindi lamang nagpakita si Daniel ng mga kasanayan sa pangangasiwa, katapatan, mayroon din siyang espesyal na regalo o yung talent sa tulong ng Diyos o gifts sa tulong ng Diyos na nagawa niyang bigyang kahulugan ang mga panaginip at mga pangitain. Nang hindi may paliwanag ng ibang tagapayo or Nabucodonosor ang isang kakaibang panaginip ng hari, binigyang kahulugan ni Daniel ang panaginip at ipinasa ang mensahe ng Diyos sa hari. Si Daniel ay matalino dahil sa gabay ng Diyos. Ang karunungan at kakayanan ni Daniel ay gayon na lamang. Sa kanyang paglilingkod sa korte ng 4 na magkakaibang hari ng Babylonia, nang si Haring Darius, nagpakita ng malaking pabor. Noong time ni Darius, nagpakita ng malaking favor kay Daniel na nagpaplanong ilagay siya sa pamamahala sa buong kaharian. Ang iba pang mga opisyal ay nagsabwatan laban sa mga Hebreo at hinikayat ang hari na pumirma sa isang maharlikang utos sa loob ng 30 araw. Ang mga tao ng kaharian ay mananalangin lamang sa mga hari. Ibig sabihin, sa hari lamang sila mananalangin. Tumanggi si Daniel na uminto sa pagdarasal sa kabila ng kanyang katapatan sa hari. Hindi niya kailangang ikompromiso ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos. Brothers and sisters, ito ang isang napakagandang prinsipyo ni Daniel na hindi niya pwedeng ikompromiso ang kanyang pananampalataya. Dapat ganun din ang gawin natin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ay huwag nating ikompromiso sa masamang gawain. Meron magsasabi, maliit lang yan, okay lang yan. Ibig sabihin, maliit na kasalanan, okay lang yan. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi naman nila alam. Wala namang nakakita sa akin. Ibig sabihin, wala nakakita sa iyong gagawing masama. Huwag ganun, mga kapatid. Hindi ka namin nakikita sa mali mong gawa, nakikita ka naman ng makapangyarihang Diyos. Sa panahong iyon, ang utos ng hari ay hindi mababali. Ang hari na hindi makapagpawalang bisa sa isang batas na pinirmahan niya ay nanghihinayang at sa piltang inihagis ang kanyang paboritong tagapagpayo sa mga leon, si Daniel yon. Ngunit kahit na ang mga leon ay nagugutom, si Daniel ay nagpalipas ng gabing hindi nasaktan kasama ng mga leon dahil pinagsanggalang ng Diyos ang kanyang tapat na lingkod. Isang masayang-masaya at maginhawang Darius ang nagpahayag sa harap ng buong kaharian niya na ang Diyos ni Daniel at ang Diyos na buhay na mananatili magpakailanman. Si Daniel ay kinilala rin sa mga prophetic dreams at mga pangitain na siya mismo ay nagkaroon ng mga interpretasyon. Palaging ginagawa ni Daniel ang tama. Ito man ay sa mamagitan ng pagtanggi sa masagaan ng pagkain ng hari, sa mamagitan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip nang hindi pinalalambot ang mensahe ng Diyos. Walang compromise. O kahit nasa mamagitan ng pagpipilit na manalangin kapag ito ay ipinagbawal. Sa bawat pagkakataon ay malamang na alam niya ang mga kahinatnan ay maaaring kakilakilabot sa kanyang buhay. Sa bawat oras na ang kanyang mga aksyon ay maaaring magdala sa kanya ng galit ng hari at siya ay maaaring mawalan ng buhay. Gayunpaman,
nananatili siyang matatag, matapat, masigasig, kumikilos ng may integridad at tapang. Yan. Hindi nawala ng pananampalataya si Daniel sa Diyos. Walang sukat ang kanyang pagmamahal sa pangako ng Diyos. At tumanggi siyang itago ang mga ito. Bagamat nakatira siya sa isang kakaibang lupain na may iba't ibang kaugalian, nanatili siyang tapat sa Diyos at pinanatili ang kanyang sariling mga values at integridad. Brothers and sisters, napakahalaga ng integridad sa tao, lalo na sa mga Kristiyanong totoo. Mga kapatid, hindi lilipas ang araw na hindi nakararanas ang isang tao, mapakristyano man o hindi, ng pagsubok. Sinusubok tayo sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Mayaman ka man o hindi, matanda ka man o bata, ay nakakaranas ng hirap. Marahil ay hindi gaanong kagrabe ang sinasapit ng ibang tao kumpara sa diniranas mo. Pero ito ang may tuturing pa din na pagsubok na kanilang pinaghihirapang ma-overcome. Sinasabi sa Biblia, wala na sigurong mas mahirap pa sa dinaranas ng mga Kristiyano pagdating sa pagsubok. Hindi ito katakataka dahil sinabi na ito ni Jesus na tayo ay makakaranas dahil kaaway natin ang mundo. Gaya ng sinabi sa 1:15 verse 18 to 21. Tulad ni Daniel, nararanasan natin ang napakahirap na pagsubok. Ngunit hindi pa rin dapat na mawala ang ating integridad bilang Kristiyano. Maaring hindi pa dumating ang pagsubok mo gaya ng dinanas ni Daniel. Kaya magpakatatag tayo at patuloy na magliwanag ang ating buhay. Ang sabi sa Mateo 5:14 to 16, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong magsisindi ng ilawan at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Purihin po ang Diyos. Amen. Okay mga kapatid, shout out sa lahat ng may mga birthdays at anniversary. Yan. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking dinadalangin ang mga nagdaraos ng kanilang birthday sa araw na ito. Ingatan at pagpalain mo sila. Ikaw nawa ang manguna sa kanila. Gayon din ang mga nagdaraos ng wedding anniversary o Panginoon. Ingatan at pagpalain sila sa kanilang buhay. Hallelujah, praise your name. Sa iyo ang papuri, pasalamat at kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, dumating na naman ang oras upang pansamantala tayong magpaalam sa si Jesus ang kasama sa masaya at mapagpalang umagang ito. Magbabalik po tayo sa susunod na Friday, pero araw-araw meron tayong devotion from Monday to Friday ng ibang pastor at mga diakonesa. At sa Saturday, 6 p.m. na Imbag Adamag. So subscribe and like at pindutin din ang bell button para updated kayo sa bagong video. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña na nagsasabing, Sunny ang umaga. Bye-bye!